Purihin ng Panginoon. Magandang mahapon sa inyo mga kapatid. Again, this is our battle, no? At kailangan lang natin matuto, makinig na kasi faith comes by hearing and hearing of the Word of God. Hindi lingid sa inyong kaalaman na tayo po ngayon ay nasa matinding digmaan sa ekonomiya natin, no po, no? Ngayon, kabila-kabilaan yung mga maaari magaya sa inyo na sumama sa rally. No? Kahit anong mangyari, huwag kayong munang sumama sa rally. Kasi hindi kayo nakatitiyak kung mahirap mga kapatid, kahit naabutan kayo ng 1,000, huwag kayong papayag sa 1,000. Pakitaasan nila kamo. Mababa yung 1,000. Yung iba kasi 500 lang, natatangay na eh. Oh. Kahit na 500, 1,000, huwag tayong magpatangay kasi grabe, ang tindi ng corruption. Ang tindi ng nangyayari sa ating bansa. Ito yung flood control pa lang mga kapatid ha. Wala pa dyan yung mga ibang mga projects katulad ng mga housing, street lights, di ba? Mga street signs, so, marami pa yung mga street row, yung marami mga kapatid. Kaya nga tayo po bilang mga anak ng Diyos, panghawakan natin yung 2 Peter 1 verse 4 na through His precious promises, we become partakers of Christ, partakers of His divine nature. Hindi natin magiging katulad ng Diyos, kundi tayo po ay, ibig sabihin hindi tayo magiging Diyos, pero pwede natin maging katulad ng Diyos sa kabanalan, sa katuwiran, no? Na tayo po ay makalayo doon sa tinatawag na corruption. Matindi ang corruption. Kaya nga kahit na sa Kongreso, di ba? Sa Kongreso may mga Christian, di ba? Pero may pastor pa nga eh. So, hindi natin, kaya tayo ngayon nag-aaral tayo ng pag-aaral na ito na talagang lahat tayo matuon kay Kristo. Si Kristo yung makita sa atin. Si Kristo yung talagang mahayag sa atin, maging katulad tayo ni Kristo, maging mamuhay tayo ng katulad ni Kristo. So ito yung pag-usapan natin ngayon. Now, yung second part ng Christ-likeness, part 2. It's about living as Jesus lived. Mamuhay tayo na katulad ng pamumuhay ni Kristo. Kasi si Jesus ang ating greatest example. Siya yung halimbawa natin. Mababae, malalaki, mabata, matanda. Talagang tayo lahat ay nakatuon kay Kristo. Mamuhay tayo na katulad ni Kristo. Our objective sa ating pag-aaral is to reawaken the church, to awaken the church to her current spiritual needs and lead her toward restoration, revival, readiness for Christ's restoration. So the reason why we are learning or studying right now, para talaga yung ating spiritual needs o yung ating pangkasalukuyan na position o kalagayan ay tayo po ay ma-awaken tayo, ma-restore tayo, ma-revive tayo, maihanda tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Again, tandaan natin I'm not a prophet, no, hindi ako propeta, pero based on nangyayari sa mundo natin, hindi natin alam ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya crucial yung mga natitira nating araw, buwan, taon, no, na tayo maging handa. Kasi ang Panginoong Isus magbabalik doon sa mga nananatili na buhay, nananatili sa pananampalataya, maalab sa pananampalataya. So, ngayon pag-usapan natin itong atong Christ-likeness. Kasi kapag nakakita ka ng bata na nagsasalita, lumalakad, na katulad ng tatay niya, sasabihin natin yung batang kamukha talaga ng tatay niya. Kaya ako yung mga apo ko no, kamukha nung tatay yung apo ko. Kamukha talaga. So, in the same way, ang desire din ng Panginoon, tayo po ay maging katulad ng Panginoong Isus na sasabihin ng tagamundo na kamukha ni Kristo to. Kamukha ng Panginoong Isus na nakikita ang Panginoong Isus sa atin. You see, the Christian life is not just about going to church. Ang Kristiyanong pamumuhay hindi lang pagpunta sa church, pagdadala ng Biblia, o yung tawagin tayong believers, no? It's not just about that. It's about being transformed, na tayo po'y mabago ayon sa image ni Kristo. Makita si Kristo sa atin. Now, the word Christian literally means, of course, Christ, little Christ. But another word for that is Christ representative. Someone who reflects
and represents Christ in life and character. So tayo po bilang mga Kristiyano, tayo po yung representative ni Lord. Tayo po ay maging katulad ni Kristo, na yung image ni Kristo, maging reflection tayo ng kanyang character, ng kanyang attitude, ng kanyang pamumuhay. The question is not only do we believe in Christ, but also do we look like Christ in our character, in our actions, in attitudes. Tayo ba ay nagiging katulad? Kasi ang pananampalataya, no? Palago ng palago yan eh. Yung pananampalataya natin kahapon, hindi yan yung pananampalataya natin ngayon. Dapat nag-grow tayo. Dapat nagpo-progress tayo. Kasi yung Christian life is about progression. Paglago, pag-unlad sa pananampalataya, at talagang ang pinaka-goal ni Lord sa atin, pinaka-gusto, desire ni Lord sa atin, and for all of us to be conformed into the image of Christ, for us to be Christ-like. So Christ-likeness simply means being like Christ. Pagiging katulad ni Kristo, pagiging reflection sa kanyang character, sa kanyang kalikasan, sa kanyang katangian, and way of life in everything we do. Na tularan natin si Kristo, tularan natin yung kanyang pananampalataya, tularan natin yung pagkilos ni Kristo, tularan natin yung kanyang pamumuhay. You see, si Kristo, sa ang Panginoong Hesus, if you will read the Matthew, Mark, Luke, John, hindi siya religious eh. Makita mo, is very cool. Napaka-cool niya. Na talagang kahit na ultimong bata, maliit na bata, lalapit sa kanya. You know why? Because talagang kakikitaan mo siya ng talagang pagmamahal, nakitaan siya talaga ng mabuting pag-uugali. At tayo po bilang mga anak ng Diyos, tayo po narito para lumago tayo na maging katulad talaga ng Panginoong Hesus. So ngayong hapon pag-usapan natin, yung talagang tutuloy lang natin yung ano ba ibig sabihin talaga ng pagiging katulad ni Kristo. And how we can live it out daily. How we can live it out. How we can be a reflection of Christ, of the Lord Jesus daily. Na kaya maganda to na maintindihan natin. So, the question today is, what does Christ-likeness really mean? Ano ba ibig sabihin talaga ng pagiging kamukha o katulad ni Kristo? First, Christ-likeness is God's goal of restoration for every believer. Ito yung punto ni Lord eh. Ito yung kanyang goal talaga. All of us to be restored into the image of Christ. To be conformed into the image of Christ. Kaya yung verse natin, Romans 8:29, na talagang dapat ito'y ma-inculcate sa puso natin, ito'y talagang angkinin natin. Kasi ito yung gusto ng tatay natin sa langit. Maging katulad niya tayo. Maging katulad sa pag-iisip, sa pagsasalita, sa pagkilos, sa pamumuhay, na malayo sa kasalanan, malayo sa bawat anyo ng kasamaan, malayo sa corruption. Na meron tayong mataas na pamantayan ng pamumuhay dahil ang ating sinusundan ay ang Panginoong Hesus. For this is the word of the Lord saying, for those God foreknew, He also predestined to be conformed into the image of His Son. So God foreknew, He predestined us for us to be conformed. Talagang inilagay niya tayo dito sa ganitong pagkakataon na tayo po ay maging katulad, mahulma kay Kristo. Kaya nga si Paul, ang kanyang prayer in Galatians 4:19, sabi niya, my dearest children, I pray, my desire is for you to be conformed into the image of Christ. I travail that Christ be formed in you. I prayed. Yan ang kanyang prayer And we should pray for this na, Lord, maging katulad mo ako talaga. Lord, lumakad ako ng ayon sa iyong pamantayan, sa iyong pag-uugali. See, God's greatest desire is not only to take us to heaven, hindi talaga yun ang desire ni Lord, but for us to be like His Son, the Lord Jesus Christ, on earth. Tayo talagang magkaroon tinatawag ng pagtutuloy. Kasi si Adam, talagang yun ang goal eh. Kaya lang pumasok ang kasalanan eh. So binalik tayo ng second Adam for us to be conformed into His image, na ito naman ang goal ng ating Diyos Ama sa langit, na tayo ma-restore. You see, being Christ-like is not optional. It is our calling. It is our destiny. It is our identity. And you should be fully aware of your identity with the Lord Jesus Christ.
Kaya tandaan natin, di ba, ang sculptor, talagang chinichip niya, kumbaga, inuhulma niya yung kanyang imahe. Tinatanggal niya yung mga bagay na pwedeng humadlang para makita yung anyo. No? Natutuwa ako na makakita ako ng hinulma mula sa kahoy. Di ba? Nakita na ba sa furniture? Meron kaming elepante, maliit na nakahulma sa kahoy. Meron ako maliit na leon, maliit na agila na nakahulma sa kahoy. So, napalitaw yung kanyang imahe dahil may mga tinanggal. In the same way, sa atin din ganon, para talagang mapalitaw yung image ni Kristo, dadaan tayo sa mga trials, sa mga pagsubok ng buhay, talagang para tayo mag-mature, para tayo ay maging kamukha ng Panginoong Jesus. And that is the goal of restoration for us, Christ-likeness. And second, Christ-likeness is the reactivation of Christ's life. Na ma-reactivate, na maibalik yung buhay ni Kristo. The word reactivation suggests that something is already present but has become dormant, suppressed, or neglected. Ibig sabihin, kumbaga may buhay na. Nung kumilala ang isang tao sa Panginoon, may buhay na. Kaya lang hindi nakikita si Kristo. Many believers possess the life of Jesus Christ but are not fully walking in it. Kaya ito yung kailangan natin kasi si Lord darating siya sa isang iglesia na without blemish, without wrinkles. Kukunin niya yung mga talagang without spot, without blemish. Looks like Him. Kamukha niya ang kukunin niya. Katulad niya. Namumuhay sa kalinisan, namumuhay sa kabanalan ng isip, sa pagsasalita, pamumuhay. Kaya ito yung gustong ma-reactivate kasi ang kasalanan, ang compromise, distractions, worldliness, or spiritual neglect, ito yung nagko-quench, nag-grieve doon sa spirit of life na nasa atin. And so we need that reactivation, ma-reactivate yung buhay ni Kristo sa atin. Now the reactivation of Christ's life, it means awakening the divine life. Ma-reawaken sa'yo yung banal na buhay. Yung makadiyos na buhay. Kumbaga mailitaw, ma-reveal, magkaroon ng tinatawag na activation within us so that it flows actively, powerfully, and fruitfully in our daily living. Talagang maging aktibo tayo, maging makapangyarihan tayo. Kaya nga, minsan, di ba, dumating kayo sa point ng buhay niyo na parang minsan, bakit ang tagal lang sagot sa panalangin ko? Bakit ang tagal lang, bakit parang hirap? So, ito yung gagawin mo na talagang mas lalo kang lalalim sa panalangin, lalo mong i-reactivate yung buhay ni Kristo. Kasi there are things na pwedeng pumigil o humadlang. You see, it's about getting the life, ma-reactivate sa atin yung buhay ni Kristo, ma-reignite yung buhay ni Kristo. 1 John chapter 2 verse 6, it says, whoever says that he lives, kung sino man nagsasabi na siya ay nabubuhay, he lives, he abides, he remains in God. Take note of the word, yung highlighted dyan na merong guhit, must live. Mabuhay. Dapat mabuhay, dapat lumakad na katulad ng pamumuhay o paglakad ni Kristo. So in other words, kinakailangan nating ma-reactivate ito. Kasi maybe there are times sa buhay natin parang tumigil tayo. Di ba? Parang tumigil, may nangyari, nagkaroon ng pandemic, nagkaroon ng problema, parang tumigil ka na, nahang ka doon sa kalagayan mo sa buhay na parang dati you are so very active in prayer, so very active in reading the Word of God, in meditation, and even memorization ng promises. Pero somehow, along the line, bigla kang tumigil. So ito yung nire-reactivate natin, na talagang maibalik ka doon kasi meron kang destiny. You have that calling. Na doon sa calling na yon, mai-realign ka for you to fulfill your destiny. Kaya the instruction for us is to live as Jesus lived, to walk as Jesus walked. See, Jesus is our greatest example that we should follow for us to be activated again. Jesus walked in obedience to the Father.
John 6 verse 38, Jesus said, I have come down from heaven. Bumaba, sabi niya, bumaba ako galing sa langit. Siya galing sa langit, bumaba siya. Hindi para sundin ang aking kalooban, sabi niya. Kundi sundin yung kalooban ng aking Ama na nagsugo sa akin. So doon sa kaharian, doon sa third heaven, there was a conference between the Father, the Son, and the Holy Spirit na kinakailangan merong bumaba para merong tularan. Kasi ang tao sumamba sa iba't ibang klase ng Diyos. No? Sumamba sa kahoy, sumamba sa bato, sumamba sa ginto, sumamba sa pilak. Ngayon, matindi na, pera na sinasamba talaga. Talagang kahit na mabusog ng pera, talagang matindi to eh. Walang pagkabusog. Walang satisfaction. And take note, only Jesus can satisfy that longing in the heart of a person. Si Jesus lang ang makapagsasatisfy. So, that's why Jesus came down from heaven not to do His own will, but the will of Him, the will of the Father who sent Him. So, Jesus fully obeyed the will of the Father. And so are we. So am I. So are you. We should follow the example of Jesus. We should reactivate that example, that life example of the Lord Jesus. And of course, Jesus walked in prayer and intimacy with God. Mark 1 verse 35, yun ang example niya. Early in the morning, while it was still dark, Jesus got up. He prayed, left the house, and went out to a secluded place and was praying there. So, bakit niya ginagawa yun? Talagang is our example of that reactivation of relationship, of intimacy with the Father, with the Holy Spirit. And of course, Jesus walked in power and authority. Na ito'y ma-reactivate din sa atin that we as believers should walk in power and authority. Kasi kung ano nangyari kay Jesus, ganun tayo. Kaya nga example natin kanina, Jesus was crucified, we were crucified. Jesus died, we died on the cross. Jesus was buried, we were buried when we were baptized. And Jesus rose again. And we are also resurrected. If the Spirit that dwells in us, that raised Jesus Christ from the dead, dwells in us, that Spirit, the Spirit of life, will quicken your mortal body. Magbibigay ito ng reactivation, ng resurrection life. Kaya ito yung maging awareness natin. Maging conscious tayo dito that we have this resurrection life, resurrection power. Look at Jesus, Acts 10:38. God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with great power, and He went around doing good and healing all who were oppressed by the devil, because God was with Him. So, ito yun eh. Kumbaga, ma-reactivate sa atin ito. Na tayo po, according to Isaiah, become a sign and wonder for the non-believers. Tayo maging tanda at daluyan ng himala sa mga hindi mananampalataya, lalo na yung mga pinahihirapan ng masamang espiritu. You see, sa early church, ang accusation sa kanila, tinawag silang little Christ. Tinawag silang Christian, follower of Christ. The term was not an insult, but a testimony na sila ay follower ni Kristo. That people recognize them as having been with the presence of Jesus. That's why tinawag silang Christian. Tayo rin dapat, kumbaga, kakitaan tayo talaga na maging active tayo. Ma-activate sa atin yung buhay ni Kristo. Kaya yun ang kagandahan ng partakers eh. Kabahagi tayo. Are you with me? Kabahagi tayo. We share in His life. We share in His image. We share in everything that He has. We share in everything that He has for us. Of who He is. We share in Him.
Kaya pagka nagko-communion ako, mga kapatid, kasi sabi ni Jesus, this is my body. Take this, receive this. So pagka tinatanggap ko yun, tinatanggap ko yung katawan ni Kristo. At kapag tinanggap mo yung katawan ni Kristo, tinatanggap mo yung kalusugan, tinatanggap mo yung kagalingan, tinatanggap mo yung buhay ni Kristo. Kinain mo yung tinapay ng buhay, at dahil kinain mo yung tinapay ng buhay, nagbigay ito ng buhay sa'yo. Yung buhay ni Kristo na nahayag sa iyo, sa atin. Na makita ng mga tao na si Kristo nasa iyo. So, this is the goal of the Father, restoration, ma-reactivate ka. And third, Christ-likeness is the reflection of Christ's image. Reflection ito, mga kapatid, ng image ni Kristo. The reflection of Christ's image, meaning it is about transforming believers back into the likeness of Christ through the Holy Spirit in heart, mind, character, and purpose as was intended by God from the beginning. This is the original intention of God from the beginning, for us to be like Christ. In heart, in mind, in character. Maging reflection tayo ni Kristo. Si Kristo makita sa atin. Hindi yung imahe ng Kristo, no? Hindi yung Nazareno na imahe. Hindi yon, kundi yung buhay ni Kristo sa atin. Okay? Hindi yung kahoy, hindi yung bato, hindi yung ginto o pilak. No? Kundi si Kristo, yung buhay ni Kristo, maging reflection tayo ni Kristo. So, paano tayo magiging reflection ni Kristo? Philippians chapter 2, verse 5, it says, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Makita sa inyo, mahayag sa inyo, itong isip na ito. Yung isip ni Kristo. For us to magkaroon ng talagang full transformation, there must be a change of the mind. That's why the Bible says, do not be conformed to this world, but be transformed of your mind by the renewing of your mind, so that you will know what is good and acceptable and well-pleasing to God. So let this mind, the mind of Christ, be in you. No? Angkinin natin yung isip ni Kristo. Pag nasa yung isip ni Kristo, nasa iyo yung kaisipan niya. Kumbaga, tandaan natin, ang isip nagpapatakbo ng katawan. So yung isip ni Kristo magpapatakbo ng katawan. Na mamuhay sa kabanalan, sa katuwiran, sa mabuting pananalita. You see, becoming like Christ is about having this unconditional love. Becoming like Christ in unconditional love and sacrifice. Maging katulad tayo ni Kristo sa isang pag-ibig na walang limitasyon, walang kondisyon. Pag-ibig na galing sa Kanya, it's God kind of love. Na ito yung ating ibigay sa ating pamilya, sa ating mahal sa buhay, sa mga tao sa ating paligid. Kaya makikilalang alagad, according to John 13, verse 34-35, kapag ka namumuhay sa pag-ibig. Na ang pag-ibig ni Kristo, maging pag-ibig natin. It's about becoming like Christ in humility. Maging katulad tayo ni Kristo sa pagpapakumbaba. Maging mapagpakumbaba tayo. Hindi tayo maging mapagmataas kasi ang sinasamahan ng Diyos ay ang mapagpakumbaba. Amen? No? Mapagpakumbaba na talagang mababa ang loob. Kaya sabi niya, pag napapagod kayo, pag kayo ay nanlulupaypay, sabi niya, come to me. All of you who are weary and heavily laden, and I will give you rest. And he said the word, take my yoke and learn of me. That's why we learn of Him. We took His yoke. Kinuha natin yung pamatok. No, yung responsibilidad. Kaya tayo narito. Responsibilidad natin mag-aral sa Kanya. Responsibilidad natin na matuto. Kaya kahit na mahirap sa tanghali, di ba? Mahirap na parang battle ito, parang pinaghihili ako ng boses ni pastor, no? Hindi, lalabanan ko to kasi kailangan matuto ko. Amen? Yeah. Kasi kailangan natin maging katulad ni Kristo. Mga kapatid, ito yung goal ni Lord.
And this is the task that God has given to me. Actually, may iba sana akong message eh. May teaching sana ako. But the Holy Spirit guided me na talagang, let's focus on Christ. For this is the work of the Holy Spirit. This is the reason why the Holy Spirit came, to exalt Jesus, to honor Jesus, to promote Jesus, to give Jesus that honor. No, talagang si Jesus talagang ang i-share natin na kapag tinaas natin si Jesus, ang mga tao lalapit sa Kanya. At na ang Panginoong Jesus makita sa ating buhay. It's about becoming like Christ in holiness. Hindi nagkasala. Hindi nakakilala ng kasalanan. Actually, si Pilato, si Pilate, 3 times na binanggit niya, nung kinausap niya ang Panginoong Jesus, 3 times na binanggit niya. If you will read that, ako paulit-ulit kong binasa. Wala akong nasumpungang kasalanan sa Kanya. 3 times na binanggit ni Pilate yan. He did no sin, he knew no sin, he did not sin. Hindi siya nagkasala. He lived in holiness. And we have this power, this authority na mamuhay tayo sa kabanalan. Layuan natin ang bawat anyo ng kasamaan at kasalanan. Maging katulad tayo ni Kristo, siyang example natin, tularan natin siya sa kabanalan. Amen? Sa katuwiran, sa pagpapakumbaba. And it's about becoming like Christ in compassion. Tularan natin siya sa kahabagan. When Jesus saw the multitudes, He was moved with compassion. Minsan wala tayong magawa sa mga tao na talagang matindi na yung kanilang kasalanan, corruption. And the only thing that we should do is just to pray. Pag nasa mall ako, titingin ako sa mga tao, and I'm praying to God, Lord, have mercy. Kahabagan mo po itong mga tao. Maliwanagan sila. Dumating sila sa point ng buhay nila na mag-decision sila na ikaw ang kanilang piliin. Kaya nga ang Panginoong Jesus umiyak siya eh. Maraming beses siyang umiyak siya kay Lazarus, umiyak siya nung nakita niya ang Israel, ang Jerusalem. Umiyak siya. Sapagkat alam niya ang mangyayari. You see, ngayong umaga, let us ask ourselves this. Am I showing Jesus in the way I speak? In the way I love? Am I showing Jesus in the way I forgive and treat others? Pinapakita ba natin si Jesus sa ating pagsasalita, sa ating pagmamahal? Siya ba ang na-highlight? Siya ba ang nakikita? Naipapakita ba natin si Jesus kapag tayo ay nagpapatawad? At kung paano natin tinatrato ang iba? You see, it's about becoming a reflection of Jesus. Restoration, reactivation of life of Jesus, and reflection. Last, Christ-likeness is the revelation. Tandaan niyo mga kapatid, it is a revelation. Sa gitna ng information, ng transformation, there is an application. An application of the truth, of the things you know, is about having that revelation. Revelation that comes from the Holy Spirit. Kaya ito yung aking prayer, that I may increase in the knowledge of God, in the wisdom of Christ, and revelation of the Holy Spirit. Because this is the desire of my heart, for me to live like the Lord Jesus, for me to follow Jesus. And so, the Bible says in 2 Corinthians 3:18, we always hear this word, kasi lagi natin sinasabi ito. At basahin ko ito sa Amplified Bible. It says, and all of us with unveiled face. Take note of the word unveiled face. Ibig sabihin niyan, tayo pong lahat na wala ng takip ang mukha. Bakit? Nung ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, tinanggal niya yung takip sa'yo. Yung tabing. For you to have that revelation of who Jesus is. Kasi si Moses may takip siya eh. May veil siya eh. At nung si Jesus Christ namatay sa krus, yung veil sa templo, nahati yung magmula sa taas pababa. Symbolizing that right now, all of us
with unveiled face. We continued to behold in the Word of God, as in a mirror, the glory of the Lord, are constantly being transfigured or being transformed into His very own image in ever increasing splendor, and from one degree of glory to another degree of glory. And this, take note, this comes from the Lord, who is the Spirit. So yung Christ-likeness, yung changes, yung transformation, it is through the revelation of the Holy Spirit. The Holy Spirit will reveal to you who Jesus Christ is. And take note, pag na-encounter mo si Jesus, ang Panginoon, pag nakaharap mo siya, hindi pwedeng hindi ka mabago. Hindi pwedeng hindi ka magkaroon ng transformation. Right now, nagkakaroon ng revival, mga kapatid, sa Iran. Sa mga Islamic countries, merong revival. Paano sila nagkaroon ng revival? May nagpipreach ba sa kanila? Napaka-rare ng preaching sa kanila. Ano yung revival na nangyayari sa kanila? Meron dong isang pamilya, I think mga 5 o 10 sila, nagkaroon ng panaginip. Pare-pareho sila, ang panaginip nila, nakatagpo nila ang Panginoong Jesucristo. Dahil ng buong pamilya, nakakilala sa Panginoon, nabago ang buhay. So ito yung revival. It is through the revelation of the Holy Spirit. Nagkaroon sila ng ganong dream. Because dream is the language of the Holy Spirit. It was the Holy Spirit who revealed to them who Jesus Christ is. It is the work of the Holy Spirit. Kaya yung transformation minsan gusto natin mabago yung isang tao. Hindi siya mababago unless na ang Holy Spirit mag-intervene. That's why we need to pray, Holy Spirit, enlighten that person. Reveal Jesus to him. Ihayag. Kasi ang Holy Spirit, the reason why we believe in Christ, because of the Holy Spirit. Without the presence of the Holy Spirit, we will never ever know who Jesus is. Kasi revelation siya ng Holy Spirit. We cannot be Christ-like by trying harder. No? Hindi tayo maging katulad ni Cristo na talagang on our effort, on our own way, strength. No, hindi. It's not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord. In other words, it is the work of the Holy Spirit in us, giving us the fruit of the Holy Spirit, which is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. This is the work of the Holy Spirit. Our part is surrender. Kaya nga, nagtataas tayo ng kamay, Lord, I surrender to you. Pag nag-pray tayo, Lord, I surrender to you. And God's part is transformation. Binabago niya tayo. Kaya nga, ang kailangan natin gawin is to spend time with the Lord Jesus daily. Kasi we need to behold Him, no? Continue beholding Him in the Word of God. Spend time with Jesus in the Word. As in a mirror. Take note sa mirror, Pagka ang mirror, ang salamin blurred, hindi mo makikita sarili mo. Right? Kaya ako sa CR, pagka yung salamin namin, bago ko makita yung mukha ko, kinakailangan linisin ko muna siya. At pag nalinis siya, makikita ko na yung mukha ko. Same with us. Para makita si Kristo sa atin, kinakailangan malinis tayo, pure ang puso natin. Pure ang buhay natin. And it is the work of the Holy Spirit. He will make you holy. He will reveal to you His fruit. And our part, of course, is surrender. So the more we behold Him, the more we behold Jesus, the more we look to Jesus, lagi nating tinitingnan si Jesus sa Biblia. No? Kaya nga, bago kayo pumunta sa Old Testament, talagang i-master nyo muna ang New Testament. At pagka minaster mo ang New Testament,
binasa mo ng binasa ang New Testament, hindi mo na ma-master ang New Testament. Ikaw ang minamaster. Ikaw ang binabago. Ikaw ang kanyang pinamamahalaan until you see Jesus. Until you have that clear understanding of the unsearchable riches of Christ. The riches of His glory, the riches of His wisdom, the riches of His blessings and favor for us. And it is the work of the Holy Spirit. Mga kapatid, ang Christ-likeness is progression. Hindi dahil nakilala mong Panginoong Hesus talagang perfecto ka na. Hindi, it is a progression. It's becoming more like Jesus Christ every day. Ang mundo natin, hindi naman kailangan ng maraming preacher. Kaya nga, nakakatuwa sa Islamic countries, may revival pero walang magagaling na preacher. Ang magaling na preacher doon ay yung Holy Spirit. Ang Holy Spirit nagre-reveal kung sino si Jesucristo. So itong kailangan natin. Talagang for us to have that intimacy with the Holy Spirit so that the Holy Spirit will reveal the Lord Jesus to us for us to grow like the Lord Jesus. You see, when people see Jesus Christ, when people see Christ in us, then revival will begin to spread. Itong kailangan ng bansa natin. Kasi rampant ang corruption. Bakit sila corrupt? Kasi corrupted yung buhay nila. Corrupt talaga. They don't have that incorruptible seed that makes them partakers of the divine nature. Corrupt ang buhay. That's why we need this incorruptible seed. Yung binhi na hindi nasisira. Siya ang ating Panginoong Hesus at ang kanyang salita. So ngayong hapon, let's focus on Christ. Let's believe that this is the goal of God for you. Kaya sinasabi natin kanina sa Hebrews chapter 4 verse 2, silang mga nasa wilderness, nakarinig sila ng word, nakarinig sila ng message. Kaya lang hindi nag-benefit sa kanila yung word. Kasi walang pananampalataya. Can we just close our eyes right now? Lagay lang natin ang kamay natin sa dibdib natin. Sabihin natin ang prayer na ito. Lord, you have called me to be like Christ. So I pray, transform me, change me through the Holy Spirit. Let my words reflect the words of Jesus. Let the life of Jesus be the reflection of my life. Let my actions be the reflection of Christ's actions and holiness. Let my life reveal His glory. Lord, help me reveal yourself to me. Holy Spirit, make me like Jesus, like Christ. As Jesus is, so am I in this world. In Jesus' name, amen. Can we give Him that praise? Whoa. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen. How do we live in Christ-likeness daily? Ayan. Proceed tayo. How do we live in Christ-likeness? Paano ba mamubuhay ako? Paano ko ba ipamumuhay? Itong reflection, itong restoration na to, itong reactivation na to, itong reflection na to, itong revelation na to. Okay, mabilis lang to. Nadaanan lang natin. First, abide in Christ daily. Every day. Manatili tayo kay Kristo every day. Focus tayo kay Kristo every day. Lagi natin sinasabi yan. Para maging Christ-like tayo. Kasi hindi natin gagayahin si Paul. Hindi si Paul ang ginagaya natin. Hindi si Peter, hindi ang mga disciples. Talagang ako, pagdating doon sa kaharian ng Diyos, talagang ang una kong hanapin si Lord eh. Gusto ko siyang makita agad. Gusto ko pagpikit ng mata ko at pagdilat ng mata ko sa kaharian ng Diyos, gusto ko makita si Lord. Yung iba, ano lang yun, kumbaga parang secondary na lang, kumbaga, gusto ko talaga makita ang Panginoon.
So, kasi yun ang goal niya sa atin. So, we need to abide in Christ every day. Makita natin siya, pamuhay natin siya araw-araw. John 15 verse 5, apart from me, Jesus said, you can do nothing. Tandaan natin ito mga kapatid, lagi. Sa mga decision mo, sa mga plano mo, sa mga gusto mong gawin sa buhay mo, sa mga pupuntahan mo, kung hindi mo kasama si Kristo, kung hindi ka nabubuhay para kay Kristo, wala kang magagawa. You see, Christ-likeness begins with daily connection to Jesus through prayer, worship, and His Word. Yun yung Christ-likeness. We begin our day with the Lord. Katulad ng isang sanga na nakaugnay sa puno, we must remain connected to Christ. Begin your day with prayer, Lord, live your life through me today. Lord, ipamuhay mo yung buhay mo sa akin. Kaya tayo natutuwa kay Paul sa sinasabi ng Galatians 2:20, sabi niya, I've been crucified with Christ. I no longer live. Christ lives in me. Talagang yun ang kanyang yun yung kanyang confession, yun yung kanyang declaration. Talagang ipinamumuhay niya si Kristo. Kaya he has that guts and he has that boldness that said this word, imitate me as I imitate Christ. Yun talagang gano'n. So, it's about abiding in Christ. And second, yield to the Holy Spirit. Pag sinabing yield to the Holy Spirit means surrender yourself to the Holy Spirit. Let the Holy Spirit guide you. Let the work of the Holy Spirit manifest in you. Transformation, again, is the Spirit's work. It is not a human effort. Yung pagbabago, hindi natin gawa ito. Gawa ito ng Holy Spirit. Kaya yung verse natin kanina, 2 Corinthians 3 verse 18, we are being transformed into His image by the Spirit. It is the work of the Holy Spirit. So, we must yield to the Holy Spirit every day. Mga kapatid, it is an everyday life. It must be a lifestyle. Minsan mahirapan tayo kasi may iba tayong ginagawa. Pero talagang kinakailangan mong i-train ang sarili mo. Maging practitioner tayo ng salita ng Diyos. I-practice natin ang salita ng Diyos. Sanayin natin ang ating sarili. Train ourselves. Discipline yourself. I train myself, Paul said. I discipline myself. I train myself. So that when I preach, I will not be rejected or cast away. So, as believers, as followers of Christ, as partakers of the Lord Jesus Christ, as sharers, beneficiaries of the Lord Jesus Christ, train ourselves to be yielded to the Holy Spirit. Lagi natin sabihin, Holy Spirit, kausapin niyo Holy Spirit. We can commune to the Holy Spirit. Ask the Holy Spirit how you should respond in every situation, in every circumstance sa buhay ninyo. Ask the Holy Spirit for His guidance. And third, renew your mind with God's Word. The renewal of the mind. Very important ito mga kapatid. Na talagang mabago tayo. Romans 12:2, be transformed by the renewing of your mind. Christ-likeness requires a shift from worldly thinking to God's truth. There must be a shifting from worldly values, worldly standard, to God's standards. Sa pamantayan ng Diyos. The more we fill our minds with Scripture, the more we think like Christ. Feed our mind, fill our mind with the Word of the Lord. Read, meditate, and declare a verse each day that reflects Christ's character. So, feed yourself with the Word of God. Meditate, declare a verse of Scripture in your life that reflects Christ's character. So, renew your mind with God's Word for us to live it out, for us to make it a lifestyle. Mabago ang ating thinking, ang ating thoughts. And number 4, walk in love and forgiveness. Ang pinakamahirap na gawin ng isang Kristiyano na nasa loob ng church ay ang patawarin
yung taong malapit sa Kanya na nakagawa ng kasalanan. May mga pagkakataon na mahirap magpatawad. But we need to forgive. We must walk in love and forgiveness. Ephesians chapter 5 verse 2, walk in the way of love just as Christ loved us. Lumakad tayo sa daan ng pag-ibig, kaya ng pagmamahal ni Kristo sa atin, gaya ng ginawa ni Kristo sa atin. Pinatawad tayo ni Kristo, magpatawad tayo. Daily Christ-likeness is shown in relationships, how we treat others. To live like Christ is to forgive quickly. Ang mamumuhay na katulad ni Kristo ay ang pagpapatawad agad. Nabalitaan niyo yung pagbaril kay Charlie Kirk, di ba? Mahirap dun sa asawa na mag-release ng pagpapatawad. Pero nag-release agad siya ng pagpapatawad. Kasi they live a Christ-like life. Yun ang buhay nila eh. Kaya pagka si Kristo nasa iyo, ang dali mo magpatawad. But of course, may consequences yung pitawad. The reason why you will forgive quickly, it's not for the sake of that person. It's for your own sake. Para sa'yo. Para madali kang magaan ang buhay mo. Payapa ka. Sabi nga nung kapitbahay ko sa akin, kasi yun ang naharas sa akin 7 times sa bahay namin, nakita sa CCTV. Ang CCTV namin, pagka pumunta kayo doon sa amin, maririnig yung boses mo pag nagsalita ka. Makikita yung mukha mo talagang maliwanag. Kaya sa rinig na rinig yung pagmumura niya sa akin, yung mga masakit na masamang salita, sinabi siya, pagbabanta niya sa akin, rinig na rinig. At nung napanood ko yun, talagang nabagbag yung loob ko. But instantly, I release forgiveness. Not for his sake, but for my sake. Para makatulog ako. Kasi ang lalaki, no? Kami mga lalaki, hindi kami yung emotional eh. Ang babae kasi emotional. Kami mga lalaki hindi. More on thinker kami. No? Kami kapag naisip namin, kaya kita mo mayroong mga tao na gumagante at the back of his mind, pinaplano niya na yung gagawin niya. Ganun mga lalaki. Kaya kaya napigil mo sa lalaan, talagang lalaan yan eh. Kumbaga lulusob eh. Pero yung kalagayan ko, na kay Kristo na ako eh. And so, because of that, I forgave him quickly, not for his sake, but for me. Dahil si Kristo nasa akin at gusto ko maging mapayapa. At sinabi ko sa kanya doon sa tao yun, hindi ka pa humingi ng tawad sa akin, pinatawad na kita. Kaya sabi sa akin ng kapitbahay ko, ang dali mong magpatawad, ang dali mong makalimot. Hindi namin kaya yan. Kaya sabi ko, hindi naman ito para doon sa kanya, para sa akin. Hindi makakalimutan ng Diyos yung ginawa niya sa akin. In fact, iniligtas nga ako ng angel eh. Nilayo ako ng angel eh. Yun yung moment na dinala ako ng angel sa isang lugar eh. Na parang bigla, parang merong tumutulak sa akin papunta sa isang lugar. For me to be in that secluded place na magiging safe ako. So ginagawa ni Lord yun. Ginawa ni Lord yun sa akin. At marami akong mga testimony, miracles ng pag-iingat ni Lord sa akin. Kasi pag na kay Kristo ka, may covenant ka kay Kristo, kaisa ka ni Kristo, hindi ka niya pababayaan. Amen? Sasamahan ka niya. Yung laban mo, laban niya. At walang mananakit sa iyo. Dahil ikaw ay untouchable. Praise the Lord. So it's about walking love and forgiveness. And of course, at the end of each day, check your heart. Did I show Christ's love today? Na ipakita ko ba ang pag-ibig ni Kristo? Kaya ako pagka meron ako nasabing hindi tama, nagawa na hindi tama, at sinabihan ako, then I remind myself, I need to accept correction.
It's about showing that Christ-like life. Panglima, practice humility and obedience. I-practice natin to. Kaya mga kapatid, ang challenge ko sa inyo, hindi lang tayo rito hearers. Dapat maging doers tayo. In other words, dapat maging practitioner tayo. Practice natin to. Pamuhay natin to. Practice natin yung pagpapakumaba, yung pagsunod katulad sa sinasabi. Ang Panginoong Hesus, He humbled Himself according to Philippians chapter 2, verse 5. Talagang He humbled Himself and He obeyed the Father, even to the point of death. You see, Christ-likeness means putting others before ourselves and obeying God's word even when it is hard. Kahit mahirap, talagang magpapakumaba tayo. Kahit mahirap, susunod tayo. So gawin natin yon. I-practice natin ang humility. Panganim, embrace trials as opportunities for Christ-likeness. Tanggapin natin yung mga pagsubok sa buhay natin bilang ating training, opportunity para tayo ay maging katulad ni Kristo. Kaya nga sa aklat ng Roma, sinasabi doon na yung mga trials ay magmumold sa iyo for you to form that character. And even in James chapter 1 verse 2 to 4, trials produce maturity and Christ-like endurance. These difficulties shape us into Christ's character. Tandaan natin to mga kapatid, yung mga pagsubok, yung mga paghihirap sa buhay, no, ito yung mag-shape sa atin. Para ma-produce yung character na nais ng Diyos sa atin. Kaya nga doon sa wilderness, remember? 40 years. Doon sila sa wilderness. Talagang inan sila ni Lord eh. Tines sila ni Lord eh. Dalawa lang ang nakapasok sa promised land. Bakit? Kasi kumbaga, na-produce sa kanila yung faith that molds them into a good character. Ang tindi nung character nung Joshua, nung Caleb, di ba? Na-produce sa kanila yung tinatawag na kabutihan, yung mabuting pag-uugali, yung mabuting pananampalataya. And for us, today, ang minumold ni Lord sa atin, sa panahon ng mga pagsubok, ng mga trials sa buhay natin, ay talagang maging Christ-like tayo. Talagang ma-form yung character. Mahubog tayo. So, kung paano, ito yung mga pagkakataon kung paano tayo magre-respond doon sa mga difficulties sa buhay natin. Amen? So, it's about embracing trials. Tanggapin natin. May pagsubok, tanggapin natin. May problema, tanggapin natin. Pero wag tayo magpapadaig doon. Di ba? Kaya nga, yung depression, tayo dapat magpadaig sa depression. Kasi, problema nang nakalipas yan eh. Diba? Yung stress sa kasalukuyan. Yung anxiety sa hinaharap. So, labanan natin ito na mahubog ang ating pag-ugali. And last, live with eternity in mind. Mabuhay tayo na mayroong eternity sa isipan natin. Na yung ginagawa natin, no? Itong responsibilidad, itong paglilingkod, itong paghuhubog ng ating buhay, meron itong eternal reward. Colossians 3 verse 2 to 3 says, set your minds on things above, not on earthly things, for you died, and your life is now hidden with Christ in God. So, live with eternity in mind. Mamuhay tayo na mayroong kaisipan na pangwalang hanggan itong ating ginagawa. No? Yung ating pag-aaral, ito yung pangwalang hanggan ito. Yung pamumuhay na katulad ni Kristo, pangwalang hanggan ito. Yung pagdadala ng kaluluwa sa Panginoon, pangwalang hanggan yan. Yung pagdi-disciple, pangwalang hanggan yan. Kaya sundan natin si Kristo. Gayahin natin siya. Talaga nagmahal siya sa tao, nag-disciple siya. So, ganun din tayo. See, Christ-likeness is not an option. It is our calling, it is our testimony, it is our destiny. The goal of the Christian life is not just to get to heaven, but to become like Jesus.
Hindi gusto natin pumunta lang sa langit. Hindi. Kundi maging katulad tayo ng Panginoong Hesus. Let us yield to the Holy Spirit. Immerse ourselves into the Word and live in obedience to God so that when people see us, they will see Christ in us. Christ in you, the hope of glory. Let Christ manifest sa buhay natin. Let Christ be revealed in us. Na sinasabi sa Galatians 2:20, lagi sabi ni Paul, I've been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me. Amen? Can we give God that praise? Let's pray. Lord, thank you for your word, for your message, for this session, Lord, na natututo kami, nag-aaral kami, Panginoon, na makita sa amin, Lord, na yung desire mo, maging desire namin. Yung puso mo, maging puso namin. Yung isip mo, Panginoon, maging isip namin. Yung pananalita mo, maging pananalita namin. Yung kamay mo, maging kamay namin. Yung paa mo, Panginoon, maging paa namin. Yung kabuuan mo, maging kabuuan namin. Kami po, Panginoon, ay maging totoong representative mo. Reflection mo, Panginoon. Salamat po, Panginoong Hesus. Salamat po. In Jesus' name, amen.